ikaw lalaki ka, ha? Hmm? Ma'am, bakit yun naman po ako binasa? Bakit hindi? Para mahimas-masan ka. Tingnan mo lahat ng mga reports na to, ha? Mali-mali. Ano, nag-intern ka ba dito? Para magdagdag ng trabaho sa amin? Di ba nandito ka para i-organize lahat ng mga gamit namin, lahat ng mga papers? Pero ano ginawa mo? Ma'am, pwede ko naman pong ulitin yan eh. Kaso bakit binasa niyo ako? Wala na akong pampalit ng damit ngayong araw. Wala akong pakialam. Kung binigyan mo kami ng problema, bibigyan din kita. Kasi ang tanga mo. Mabuti nakapasa ka ba, no? Umabot ka pa sa intern na wala kang alam ni isa. Ang laki-laki ng mata mo, hindi mo nakikita yung ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam, itong Galieta Corporation na to, napakalaking company, napakaganda ng imahe. Tapos ano, pati yung reputasyon ng company to, dudumihan mo na isa ka lang intern na walang alam sa buhay? Ma'am, sorry po talaga kung ano man pong mali yan sa report. Uulitin ko na lang po. Akin na po. Uulitin mo, ha? Gusto mo punitin ko to sa harap mo para malaman mo kung anong silbi mo dito? Kaya ikaw, ayus-ayusin mo. Kasi kapag hindi mo inayos yung trabaho mo dito, sisiguraduhin ko, tatawagin ko yung university at sasabihin ko kung gaano ka kapalpak dito para hindi ka makagraduate at lahat ng pinaghirapan mo mawawala. Ma'am, hindi mo naman po kailangan na tawagan pa yung university. Ayusin ko naman po yan eh. Akin na po. Sa susunod, ayusin mo dahil kung hindi, talagang gagawin ko. Alis! Teka, bakit nasa basurahan to? Ha? Kontrata to ah. 500 million. Tapos nasa basurahan lang. Kapag hindi na-send sa board of directors yung kontrata na to, malulugi yung kumpanya namin ng 80 million. Kailangan ko to gawan ng paraan. Alam ko na. Send. Sa wakas, nasend ko din sa board of directors yung tamang kontrata. Kung sakaling napirmahan yun ng mga board of directors, malulugi yung kumpanya. Buti na lang na itama ko. Ano, Mr. Kilatan? Bakit mo ba ako pinapunta dito? Alam mo namang marami akong problema ngayon. Miss Ruela, na-receive ko na yung email mo, yung kontrata. Nabasa ko. Napakaganda. Kaya pinirmahan ko na agad. Waiting na lang tayo sa pirma ng isang board member na lang. Ito pala siya. Wait lang. Ano nagpasa ako ng email? May mali ba? Oo, malaking mali. Sino nag-send ito sa'yo? Gamit pa yung email ko? Hindi ako nag-send ito. Wala akong ganyang proposal. I'm thinking ikaw kasi galing nga sa email mo, di ba? Wala akong sinend sa'yo. Sinong traidor ang nandito nakikipagsabotahe sa lahat ng ginagawa ko? Sir, eto na po pala yung kape nyo. Thank you. Teka nga lang, nakita mo nag-uusap yung mga lalaking tao dito? Tapos ano, nandito ka? Para ano? Gusto mo ba ibuhos ko yung mainit na kape sa'yo? Alam mo, nag-iinit ang ulo ko sa tuwing nakikita kita eh. Ewan ko kung bakit. Teka lang, ako naman yung nag-utos sa kanya eh. Ano bang problema natin? Mr. Kilatan, hindi ako nag-send nito sa email mo. Lahat ng to, hindi ko to gawa. Hindi itong proposal na isi-send ko sa'yo. Teka lang, Renz, ikaw yung huli sa opisina, di ba? Nag-OT ka? May idea ka ba about dito? Actually, chinek ko po kasi yung kontrata. Tapos nakita ko po na parang may mali. Kaya inayos ko po siya bago ko sinend yung panibagong email. So ako po talaga yung nag-send ng email. Medyo tagilid tayo dyan, Renz, kasi una sa lahat, confidential yan. And intern ka lang dito. Ano ba yung sinasabi mong nakita mong mali? Teka nga lang. Ikaw, sa ginawa mo, wala kang karapatan. Ito na yung second time na ginawa mo to sa akin, puro na lang palpak. Tapos ito, pinakamahalagang trabaho ko to. Pinakailaman mo. Tapos sinend mo na walang permiso sa akin. Ang kapal na mukha mo. Anong karapatan mo dito para gawin to sa akin? Ano? May kinikim-kim ka bang galit sa akin, ha? Kaya mo to ginagawa? Gumaganti ka ba? At dahil sa ginawa mo, ipapapulis kita. At bakit mo naman ipapopolis yung kapatid ko? Ma'am, anong kapatid? Intern yan dito, ma'am. Oh, Renz, bunso, kamusta ka na? Hello ate, okay lang naman. Bakit napatawag ka yata? Gusto lang naman kita kamustahin. Kamusta ka na ba ngayon?
Ito, ang lamig ngayon dito sa Amerika, tsaka madami akong kaibigan na nakilala din. Eh, dyan, kamusta ba? Okay naman yung company. Ah, ganun ba? Oh, graduating ka na pala eh. Dito ka na lang pala mag-intern yan. Ayun nga din sasabihin ko sana sa'yo, kasi parang madami namang magandang mga lugar dito na pwede kong pag-intern sana. Kaso, mas gusto ko dyan sa Pilipinas para makapagbakasyon na rin ako. Tsaka, alam mo, wag ka mag-alala. Itong company na to, mapupunta rin naman to sa'yo eh. Pero alam mo, isa lang kabilin-bilinan ko sa'yo. Siyempre, dito ka muna mag intern At wag na wag kang papayag malaman nila yung identity mo. So, hindi ko sasabihin na magkapatid tayo? Oo naman. Sige, gusto ko yung mga ganyan trip eh. Sige, akong bahala. O sige, mag-iingat ka ha. Okay, thank you ate, bye-bye. Wala yang alam ni isa kasi bobo. Lagi nga yung palpak sa trabaho niya dito. Wala siyang ginagawa ditong tama. Nag-send siya ng mga proposal at kontrata dito kay Mr. Kilatan. Sa tingin mo, isisend ko ba yung mali? Ha? Kung bakit ko sinend yung panibagong proposal kasi tinama ko lang yung mali mo. Kasi kung sakaling napirmahan ng mga board of directors yung kontrata na isisend mo, malulugi ang kumpanya ng 80 million. Ano? Bakit? Sinasabotahin mo yung kumpanya? Ayun naman talaga yung intention mo, di ba? At saka, galing akong US. Matalino ako. At nag-intern lang ako dito sa kumpanya kasi ako ang susunod na CEO nito in the future. Hahayaan ko bang bumagsak ang magiging kumpanya ko dahil lang sa isang katulad mo? Eh kung ganun, bakit hindi mo sinabi yung totoo mong pagkatao? Okay lang naman mag-intern ka dito, di ba ma'am? Pero sasabihin mo kung sino ka, kapatid ka pala ng may-ari. Ate, napakatapang pa rin nito. Gusto bubulyawan ko na yan. Alam mo, kahit anong gawin mong desisyon, okay lang sa akin. Eh mukhang deserve naman niya. Tanggalin mo na yan. At saka, kasuhan mo na rin siguro kasi hindi maganda yung ginawa niya sa kumpanya natin. At saka yung kontrata na isisend niya dapat, ay na yung matibay na ebidensya para makulong siya. Teka lang, eh hindi naman natuloy, di ba? Bakit yung ko kakasuhan? Ma'am naman! Alam mo, narinig mo na yung kapatid ko, mabuti pa umalis ka na. Tama si ate. At ikaw, umalis ka na dahil sasampahan ka namin ng kaso at magkita-kita na lang tayo sa korte. Alis! Babagsak pa rin kayo. Lamunin mo yan. Babagsak yung bibig mong malaki. Tara na ate. Tara na, Renz. Ma'am, sir, pasensya na po. Humihingi po ako ulit sa inyo ng patawad. At nagmamakaawa po ako na kahit bawasan niyo po yung taon ng pagkakakulong ko. Alam mo, Eden, sana naisip mo yan bago ka gumawa ng mga kabulastugan mo. Hindi pwede yung gusto mo. Dahil hindi ka matututo. Tama ba, ate? Oo naman. Tsaka tama lang yan na maranasan mo yung ganyan. Eh ma'am, alam ko naman po malaki yung kasalanan ko. Pero kung may natitira pa po kayong awa sa akin, mas magiging masaya po ako. Kaso parang hindi na po yun talaga mangyayari. Eden, wala naman sa akin yung mga panlalait mo nun eh. Ang akin lang, sana hindi ka gumawa ng pagnanakaw at saka pagsasabotahe sa kumpanya. Eh, matagal ka namin naging empleyado sa kumpanya. Hindi naman namin na-expect na tatraydorin mo rin kami. Oo. Tsaka, Eden, kailangan mong pagdusahan lahat ng mga ginawa mo. At tsaka batas ay batas. Kaya, pasensya ka na. Diyan ka na lang. Halika na, ate.